Lazaro. Magandang araw po. Ito na naman po ang palikerong tapat, babayarong banal, Kristiyanong manyakis, ang hindi umihindot ng walang pahintulot, ang pantas na talipandas, ang komentaristang kupal, ka Dennis Reyes. Ayan. So medyo matagal kami hindi nakabalik kasi medyo Oo, pasensya na, nagbakasyon. medyo matagal kaming nawala. Oo, nagbakasyon ako. So, ayan. Ako nag-staycation. Yan. Nag-staycation si Ka Dennis. Ako naman talaga nagbakasyon. Nagpunta ako ng Cebu. Meron ako mga nakilala doon na magiging guest natin siguro next week, no? Monday daw. Oo. Ang gaganda ng mga guest natin doon. Kaya kami nawala. Actually, mga kinausap namin yung mga posibleng guest namin. Meron kaming senatoriable. Yes. Meron kaming mayoral candidate. Yes, importante, no? Of a major city in the Philippines. So you'll find out soon enough. Yan. So okay naman. Sa ngayon, medyo marami na nangyayari. May Quadcom na naman. Quadcom is back. Na ang huling pinag-usapan ng Quadcom. Tricom. Tricom pala. Tricom yun, yung vloggers. Oo, pinag-usapan nila yung mga vloggers. Bakit hindi pa rin nagpapakita? At ngayon, may ano na sila, sumpi na daw. Oo. Well, kasi ganito yan. Ang ginagamit nilang reason, di ba, ostensibly, is that it is violative of their right to free expression. Yun ang sabi that they are that they are pushing for the right to free expression, kaya ayon lamang fear. Okay. That's bullshit. Look, okay. Unang-una, there is no proposed legislation. Hindi pa alam kung anong gagawin. Pinatatawag sila to interview them para makuha yung side nila, para makita both sides kung ano ba ang limit ng free expression, ano yung po pwedeng i-regulate, ano yung hindi pwedeng i-regulate. Now, they're not going there and saying it is violative of their right to free expression. There is nothing being violated yet. Wala pa. Kasi walang pang proposed legislation Wala pang legislation. Kahit nga proposed legislation yan hanggat hindi pa legislation yan, walang binabiolate. Wala na ba-violate. In fact, gusto silang makausap para malaman yung side nila. Yun. Yeah. It seems like kasi para lang meron tayong konting refresher, no? February 2, una silang inimbita. 40 social media personalities ang inimbita. Para doon humarap sa sa isang house probe on fake news. Kasi marami sa mga vloggers na to, ako ano-ano mga sinasabi. Yung sumunod naman na isang hearing na nagpunta ibang vloggers doon, alala mo si Marcoleta na galit. Kasi tinawag daw siyang basta, and then eventually nanggaling pa yun sa nakarating pa doon si Commodore Tariela na nagtalo pa sila. That was the other day ko na napanood. And it was interesting kasi ako, in my opinion ko lang to, the way I see it, wala namang sinabing si Tariela wala namang sinabing disparaging against Senator Marcoleta, kaya sabi niya, ba't hindi mo ako dinipensahan? Congressman pala. Bakit mo ako hindi dinipensahan? Sabi niya, ba't kita dinipensahan? Di ba't bumukha pa ako ng angampanya? Oo nga, problema niya yun. Bakit siya kailangan depensahan? Actually, si pabago-bago yung narrative ni Marcoleta, nagbabago. And then, a little later in the middle, 180 degrees siya Binago niya yung salita niya Ako, opinion ko lang to. Hirap bumoto sa ganyan. Ganun talaga yun. Kasi hirap na hirap siya. Paano niya pipili-pili ng sarili niya, hindi siya magmukhang pro-China Diba? Sabi niya, nagagalit siya, tinawag daw siyang pro-China, tsaka pro-ganto, pro-ganyan. Medyo obvious naman yan ang perception ng tao sa kanya Yun ang kita ng tao Yun ang nababasa ng tao Pwede sisihin ng isang tao. Tinawag mo kung pro-China. Hindi ko nga kilala kung sino yung nagsabi sa kanya talaga nun
Pero alam mo yun? Saka isa pa, tangina niya, pinagagalitan niya yung Coast Guard na nagtatanggol sa West Philippine Sea. Di malamang pro-China ka? Oo, bakit ka magagalit sa Coast Guard? Yan lang ang depensa natin laban sa China. Ngayon, may binanggana naman na umaga, nakita ko sa balita, may binanggana naman ng China na na banging isda. Diyos ko, day. Ay, nako. Diba? Yan ang, tapos pinagtatanggol nila, China, inaaway lang, Coast Guard. Tapos nagtataka sila, bakit tinawag na pro-China sa kanila. Diba? Gago rin ang puta. You put two and two together, it's very obvious. Itong mga vloggers na to, sa totoo lang, and I will admit this, I tell some of my friends na, kayo makinig sa mga, and I'm sorry to say this, kasi yung mga DDS vloggers talaga, mali-mali ang sinasabi. Wala sa balita, talagang para kathang isip ang mga sinasabi talaga. A lot of it is disparaging against the government. Alam mo na may political agenda You have to understand, most of these vloggers, yung DDS vloggers, were failures in their previous life. Failures in their previous life? Yes. Mark Lopez. Car wash na nalugi. I didn't know he had a car wash business. Siya yung kinukwento ni Alaric Garconville, yung kumuha ng mga workers na Kusamis na hindi binayaran, tapos tinakot. DDS siya, ipatutukhang. Simple car wash sa Fairview. Putang ina, paano ka malulugi? Oo, lahat ng tao minsan nakakarating ka hanggang doon for a car wash Napakaraming may auto doon Oo. Diba? Si Trixie Trixie was suspended. I'm not even sure nung na-lift ang suspension niya, she even applied to get back to the role. Kaya nga ngayon, malakas ang loob niya, imbestigahan siya, ipa-dispatch siya kasi hindi siya practicing ata hindi pa siya practicing lawyer hindi ata. Hindi kasi, okay, once na na-suspend ka, pagka ibinalik ka, hindi naman automatic na reinstatement yun. You have to reapply. And I'm not sure if she did reapply. But the thing there is, she was suspended. Nag-dispile ko ng pera Ayun ba dahilan nun? Ayun. Okay. Yun ang kaso, yun ang inre. Abogado ka, puta, nag-dispile ko ng pera. Ano klase yun? Oo, diba? Hirap maniwala sa taong ganyan. Ang failed writer. Si Sasot. Sasot sa DEI hire. What's that? DEI what? DEI hire. Ano yung sabihin DEI? Diversity, Equity, Inclusivity. Ibig sabihin, hindi ka qualified, kaya ka hinire kasi trans ka. Yun lang ang dahilan kung ba't siya na-hire. Hindi ka makakompose ng diretsong English sentence. So, sino nagsusulat ng mga sinusulat niya? Ghostwriter Sino ang ghostwriter niya? Wag naman maingay, strict daw. Chismis diba? Pero chismis yun. Pero the thing there is, tangina dito mo pababain yan. Hindi ko makapagturo yan. So wala siyang credentials? She's a failure. He's a failure as a man. Kaya nga naging babae. Tangina, nagdamit babae. Diba? Sino pa? All of those were losers and failures. Now who found success? Ngayon, propping applies. Dito sa Duterte administration. Yeah, propping applies. Totoo yan. Mukhang sa failed starlet. Tangina, concert na nga lang, puking ina, nalugi pa. Diba? Hindi pa niya kaya mag-isa, kailangan grupo sila. Okay, wala na siya doon. Tsaka tumatakbo siya ngayong konsihal sa Maynila. May pag-asa ba yan? Another failure. Diba? Punta hindi, mabibigat ang lineup sa Manila. Sa Maynila. So, I mean, all these vloggers only found success dito na. So, medyo gipit na gipit yan. Ngayon, babalik tayo, bakit hindi sila nagpapakita? Oo, bakit? Ayaw magpakita. May subpina na. Ang tinatago nila, hindi yung freedom of expression. Ang tinatago nila yung mga side hustle. Side hustle?
Ano naman ang pwede mo i-side hustle bukod pa sa vlogging? Tangina, ginatasan nila yung mga OFW. Sobra. Remember yung kwento ni Alaric, yung putang ina yung pupunta magto-talk sa mga OFW community I know that for a fact. Sa Italy. Nagpupunta sila doon, totoo yan. Sagot ng OFW yung ticket doon. Accommodation, lodging. May iba doon kasama pa pati shopping. No. Hindi pupunta kung hindi sila ipag-shopping. Putang ina, isipin mo yun. Yung mga kababayan mo na nagpapaka-domestiko, naghihirap. Kasi ako may tito akong domestiko eh. Isang pamilya sila, putang ina, hirap ng buwan. Yun ang ginagatasan mo. Tapos si Crisette, allegedly, mahilig yan si Crisette Chu sa GoFundMe. Nakailang GoFundMe raw yan, supposedly for disaster relief. Bibigay sa typhoon victims. Pero wala namang liquidation. Hindi mo alam kung binigay o hindi. May nagsasabi nakabili ng resort. Definitely, marami pang mga side hustle yung mga hayop. Puro mga walang yayan. Ito ang kinakatakot nilang makalkal. Kinakampihan niya mga putang inang yan. Sina, mananakop ng bayan. Kaya walang konsensya ang mga putang inang yan para hindi tirahin ang mga kababayan natin nagtatrabaho abroad. Totoo naman. Para sa kanila pareho na lang yun eh. Binibenta mo na bayan mo, bigatasan mo na rin naman yung mga OFW Pilipino, di ba, abroad. So, inandyan ng mga racket niya. At basa ko, yun ang ayaw nilang lumubog. Because definitely, kung ako, alam ko definitely, mas alam niya ng mga kongresista. I'm sure na imbestigahan na nila yan. Na-research. At diba? Probably may proof pa sila dyan. At may proof sila dyan. Yun ang day. Ang basa ko, yun ang day. Ano ba tayo nila magpakita? Ayaw nila ma-expose kasi they may escape criminal liability. Pero definitely may civil liability yan. Second, durog na durog sila sa mga OFW pag nalaman ng OFW. Oo. Diba? Ano pa mo kaya ihaharap nila ron? Wala naman silang balak bumalik doon tapos na administrasyon nila eh. Hindi naman na sila maimbita doon ulit eh. Hindi na babaliktad dyan. Wala nang pupuntahan kasi. So hindi teka muna bakit si Jam Magno bumaliktad? Medyo malinis-linis si Jam Magno. Wala naman siyang atraso. You have to give it to Jam Magno. She kept her nose clean. Bagay, kung hindi siya ng loko ng tao. Wala siyang racket eh. She told the line pero nothing beyond that. Although diehard DDS pa rin. Oo, diehard. Pero ngayon na siya? Pro Martin Romualdez na siya. Hindi namamangka sa dalawang ilog. O baka naman bumaliktad kasi nabayaran. Bumaliktad, hindi naman niya kayang salingin si Rodrigo eh. Pero sa the end of the day, yun pa rin yan eh. Ang binabaklas dyan is that evil regime. That regime of lies. At sila yung makabagong Joseph Goebbels. They were the ones who perpetrated the Nazi lie. Yeah, si Goebbels. Yeah. Diba? Sila yung nagpakalat ng propaganda. Dapat yan ang mga dapat singilin. Para singilin dapat natin. Kaya ako, babalik tayo dun sa ginawa ni Atom Araulio. Yung kinasuhan. Yung kinasuhan sila Badoy. Dapat makasuhan din lahat. And I think that's what they're going to do eh. I think that's, kaya siguro tinawag, it's just me baka tinawag sa Kongreso para paharapin, tapos doon nila tatanungin, totoo ba, na ganito ginawa mo? May alam mo, pag tinanong ka sa Kongreso ng ganyan, ibig sabihin, alam na nila eh. Inuhuli ka lang. dapat lang siguro. Dapat pagbayarin yung mga yan. Para pag nag-deny ka, hindi ho totoo yan, hindi ko alam. Papakita sila picture, papakita sila ng... kaya nga, di ba, parang bura na nila ngayon sa nila? Sa mga Facebook nila, sa mga social media. Pero nila. Bakit si Nieto hindi kasama, no? The guy's unusually quiet, Yeah, pero dapat kasama rin yun. Marami din kalokohan yung isang yun, eh. Oo.
Siguro, maaga siyang nanahimik, kaya hindi siya nakikita sa wala. Hindi kasama sa Hindi nakasama sa... Kasi meron mga DDS vloggers na lumabas late na rin eh. After. Itong mga lumabas 2021, 2022. Yung mga hindi talagang nakinabang pa, na akala nila hahabol pa sila. So akala nila siguro na baka manalo pa si Sarah. Pag nanalo si Sarah, di nakikinabang pa sila. I think that's what they're trying to do eh. Ako lang yun, that's me. Sana nabayaran sila. Diba? Puntang ina, kung ginagawa mo ng libre yan. Ay, hindi, engot ka. Ba't pa gagawin libre kung hindi ka naman... And you're on the losing side of things. Kasi hindi na sila nakaupo. Sana kung mauupo, pero malabo-labo. Kasi, tinan mo, may impeachment yung isa. Pag yan, na Teka muna, may tanong ako sa'yo. Ito naman yung napag-uusapan na natin. Nasa I was in Cebu over the weekend. No? And it turns out na marami palang tao sa Cebu. And I ask people, sakay ko taxi, sakay ko ng bus, sinong presidente mo, sinong mo. Alam mo, 100% of those I've asked are actually pro-Duterte. Syempre. Kasi remember, what Duterte did was, he regionalized politics. Bisaya ako. Dapat Davao ako. Pikit mata kayong sumuporta sa akin dahil kapwa ng Bisaya. Inaapi tayo ng mga Tagaluzon. Ano tawag nila sa atin? Diba? Imperial Manila tawag nila dati. I remember those words eh. Diba? And remember, utu-utu yung mga yan. Ay, sorry. Hindi, totoo. Like I said, tangin ako matatalino yung mga yan, di sana kaklase mo yan. Well, diba? I'd like to think na, kasi look, sumakay ka ng taxi sa Maynila, makipag-usap ka sa mga ordinaryong tao dito, guards and, vendor, and they will say, yumaman si Duterte sa Parmali eh. At least that they know. How can the same information not reach the people in the Visayas? Well, it's about communication din. Sheltered sila ron. Unlike here sa Manila, talagang kahit na anong kaluskos, puputok. Diba? Tapos, remember, dito sa Manila kasi, dito natin naranasan talaga yung hardest hit tayo ng sabagay, totoo yan. Pinakamaraming pinatay. Diba? Totoo yan. Cebu was kind of sheltered eh. So, sila hindi nila experience first-hand yung terror. Saka yung actual na. Saka besides, putang ina mo, hindi yata nang marunong pa ng TV yung mga yun. Hindi yata marunong magbasa ng balita yung mga but syempre, with the internet, malumit na mundo ngayon. Kung ano napapanood nila sa YouTube sa Maynila, napapanood nila dun. Diba? Yeah, but again, it's about taste. Kasi kung matalino nga yan, kasi let's face it, the IQ of the average Manileño is still above yung IQ ng mga taga-probinsya. Yung what we would take for news. For example, it's a given. Yung sa kanila, they are more susceptible to life. Kaya nga, maganda yung pasok ni BBM. Kasi BBM talaga opened everything to the light. Parang pinahanginan. At unti-unti, kakalat yan. Aabot din yan doon. It's opening everything to scrutiny. Pero alam mo kasi nakakatakot yung nandun ka pa sa stage na blindly, parang si Ka Dennis, iboboto ko yan kasi kababayan ko yan, Bicolano yan, kumari lang, no? Pero alam mo kasi, yung kababayan mo, it's not enough reason para magboto ka ng tao eh. Ganun talaga sila eh. What can we do? Bad state of education. Diba? They're not educated well. Diba? Ganun talaga. Kaya nga mangmang. Pero, diba? Kasi puta kung hindi mangmang yan, di sana puta. Iyaman na natin. Pero ganun. Kasi kung hindi mangmang yan, hindi taxi driver yan. Okay, kasi kung yan naman alam mo kung matali-tali na talaga ang tao, hindi tayo madadala sa mga ganyang fake news ng vloggers kasi madali naman ma-discern kung totoo o hindi. All you have to do is just look at the news.
Pero that's their only source of news eh. Because sarado utak nila eh. They don't want to cross-examine whatever is told them. They don't wanna check. They don't wanna Basta question. sinabi sa kanila, pinaniniwalaan ko, Bible truth na to. Unlike us, when we tell them, ito, sa tingin namin, ganito. Magbasa ka ng balita, tingnan mo yung balita, tingnan mo kung tama kami o hindi. Pag tama kami, magyayabang kami. Pag diba? mag-apologize. Tayo, ganun eh. That's us eh. Totoo yan. Diba? We respect people's intellect. Sa kanila, wala eh. Kaya nga sila mangmang eh. Tinatrato silang mangmang, tuntua silang mangmang sila. Tuntua nga sila, iniwala sila. Diba? And alam mo yung mga mangmang talaga, yan ang talagang audience ng mga fake news peddlers. Yeah. Sila talaga ang target. Sila talaga target ng mga mga DDS vloggers, yung mga mangmang. Diba? Problema kasi wala naman silang ibang mabobola kundi kapwa nila mangmang. And yung iba talaga makikita mo mga may edad na, mga nakapagtrabaho ng maraming taon. Many of these people are many of them are well, I'm just confused with the word. They're actually schooled, educated, may tinapos. Ganun ang mga followers nila. So? Kaya nga ang expectation is that kung ikaw nag-aral ka naman ng kolehiyo, at least makatapos ka man lang ng senior high, alam mo naman siguro ang diferensya na totoo sa hindi. Pag sinabi ko na, legal na pumatay ng tao, talaga lang maniniwala ka basta-basta. Di ba? Hindi naman pwedeng gano'n. Pero remember, a lot of these people are in a state of denial. Mahirap tanggapin na nagkamali ka. Mahirap tanggapin na ang sinuportahan mo pumatay ng mahigit 30,000 Pilipino. Isipin mo yun, kasama sa konsensya mo yun, puta sinuportahan mo, para ka na rin pumatay ng 30,000 tao. Ang hirap bigat tanggapin sa konsensya. So, pero sa mga tumanggap na nun, magugulat ka parang walang remorse. Well, yeah. Because they don't have any remorse. Ito, di ba ito? May remorse mo siya? Wala. Mga pumatay ng tao yung mga yan. Kaya kailangan talagang panagutin sila sa batas. So, at ang mahirap doon, ang gusto nila dito sila sa Pilipinas. Ang problema, walang ipin ang batas sa Pilipinas. Walang ano? Walang ipin. Walang ang ipin. Ang may ipin, international law. At yun ang gustong dumampot sa kanila. Oo. Teka muna, kasama yung vlogger sa ICC na yun? No. Hindi sila kasama doon. Hindi. Pero yung mga vloggers, pwede yan kasuhan ng civil. Kasuhan ng? Civil case. Civil case. For damages. No. For damages. Unless... Parang yung kinaso ni Ato Maraulio. Unless mapatunayan yung katulad doon, yung kay Seth Lauretatsu, kung totoo yun. Oo. Yung nagko-collecta siya ng GoFundMe. Or a spurious fundraising activity. Supposedly. Diba? Kahit sa US, bawal yun. Yan, eh. Kahit sa US, bawal yun. Sa totoo lang. Diba? Parang si Harry Roque, diba? Sabi niya, puta, nung saan galing ang kayamanan, benta ng property. Nung hinihingan siya ng deed of sale, tumakas. Oo. Nalatang galing sa Pogo. Tapos ngayon, parehas salita ngayon. Tangina mo, bumalik ka rito, taba. Bakla. Bumalik ka sa Pilipinas, hayop ka. Hinahanap ka na ni Mr. Supernatural. Kamusta na? Balik mo tamod na. Sayang, mga hinigop mo, isoli mo. Puta, kaya ka nananaba, puro puti na ininom mo. Palagay ko. Malamang, hininga mo, amoy Clorox. Hindi malayo, Brad, hindi malayo. Pero sa tingin ko kasi ano yan siya eh. Talagang nagnakaw yan, natago yung pera. Natatakot sa katutak ng minilyon na nakuha niya. Tandaan mo, gutom na gutom yan. Ilang beses naging congressman yan, party list, tangina, tablado yan. Hindi siya makapasok, ano? Hindi siya manalo-nalo, kahit ano gawin niya. Hindi siya makaporma.
Tangina, paano? Walang nagtitiwala sa kanya. His own colleagues nag-petition against him joining this international something. Sarili niyang colleagues. Sarili niyang co-faculty. Co-faculty galit sa kanya. Hindi siya pwedeng sumama sa sa convention. Hindi siya pwedeng maging representative ng Pilipinas. Oo. Sa human rights. Sabi nga nila, wala naman daw, kung meron man daw mga ganyang action, usually it's against another candidate. Pero first time daw nangyari na they were protesting their own candidate. Oo. Mario Joseph. Kasi nga walang niya eh. I mean, people would notice pagka plastic ka, pagka hindi ito. Hindi ba? Ganun eh. I mean, you can lie about things to only so much. Oo. May lahat yan. Alam mo, kanya kasi nungalingan, may hangganan na mararating yan eh. Mahuhuli ka eh. At lalo na piko ng tao yung kabastusan niya when he was the press things that he said. Secretary. Alam mo, kilala ko yun. Hindi naman siya ganyan dati. Hindi naman siya ganyan dati. Hindi siya dating ganyan. I've seen him talk in UP. I've seen him in hindi siya dating ganun. Nung hindi pa siya, wala pa siya sa gobyerno. Character never changes. It's only a mask. Yun na siya. Ganun na siya talaga. Ako doon ako naniniwala, it's about character. Talagang yun at yun ka na. You can hide your character. Pero why? Because yung ginagawa niya, puta, hindi simple yun. Dapat ang kapal ng apog mo. Sa gitna ng pandemya, and you're feeling so superior kasi puta, presidential spokesperson ka, kung bastusin mo ang madlang tao, bastusin mo Pilipino, bastusin mo yung media, kung sagot-sagutin mo ng gano'n. Puta, ngayon, bebelat ka ng gano'n. Wala kayong magagawa sa akin. Ano yun? Bakit? Yung taong pinagsisilbihan mo, gaganunin mo. Oo. Karakter yun. That is a character flaw. Hindi yun circumstance. Talagang hindi. Choice talaga yun kasi ganun talaga siya. Hindi yun script, hindi yun. Kasi naisip na yun. I actually comforted myself by thinking na baka napilitan lang. Hindi ganun yun. It's innate. And that's the reason kung bakit siya kinuhang spokesperson. Oo. And that's why he was kept as spokesperson. Because ng mga antics niya. Ay, speaking of spokesperson, Cesar Chavez. Speaking of Cesar Chavez, may nilabas na statement, nag-announce na aalis daw siya kasi daw something about the administration he doesn't agree with. No. Ako, basa ko pinalis. Yun ang epekto nun. Feeling ko, yun ang epekto ng INC appearance si Isko. Kasi remember, when he became PCO, inareglo na si Isko. Ang naging kandidato ng Manila, binitawan si Hani ng Isko, ang malaki. Pinaspasan nila. Kasi nga, malakas, tapos mukhang mahina si Hani, binasbasan nila si Isko. Tapos nagganon. Mas walang ibang nangyari. Ako, feeling ko lang, speculation, diba? Pero tingin ko, yun yung epekto. Diba? Parang kahit naman sa akin tangina mo, inilapit mo sa akin, tapos sumama ron, tingina ka, pagkatapos mong ibenta sa akin yan, ikalaban yan, puta, namili ako, iniwan ko tong tao ko, para dyan. Diba? Tangina ka, umalis ka na rin. Hindi kayo mapagkakatiwalaan, tangina nyo, isusuyo ko sa patibong pareho kayo. Pero alam mo, chismis lang, ito naman na-chispisan ko lang. Magaling daw si Cesar Chavez and used to have the ear of the president. Oo.
Oo, compared to his talaga. predecessors daw, magaling daw. Compared to his predecessor na, although maayos naman si Garafil, straight arrow kasi si Garafil. Cesar Chavez daw was talagang miracle worker. That's what they say. Totoo yan. Kaya nga dahilan para umalis ka. Kaya nga din ako nagtataka. Because he is very, very good. He is. Kami sa panahon namin, putak-putok na pangalan ni Cesar Chavez. Isa sa pinakamagaling. Oo. Puta yung kung ang kalaban lang ni Cesar Chavez, Bobby Dacer, mukhang na tayo si Bobby. Talaga, and I think Bobby Dacer is magaling. Bobby Dacer is very good. Mas magaling si Cesar. Kay Trelly Herman, mas magaling si Cesar. He has that reputation. So bakit? Kaya nga, speculation ko is because of Isko. Because that's the only reason na ako, yun lang ang nakikita ko. Feeling ko, baka lumilipat siya baka nasa kama na siya, lumilipat pa siya sa sahig. Hindi, yun nga, yung inilakad niya, tapos biglang puking yan tumira ng alanganin, hindi niya kailangan magpakita, kailangan lang niya tumahimik. Diba? Posibleng ganun We don't know. Akala ko noon, chismis is baka dahil sa Iglesia ni Cristo Rally. Kaya nga. Ayon si Rally, nagpakita si Isko. Bata niya si Isko. Bata niya diba? si Isko. Oo, si Isko inilakad na niya sa UP. Yun ang chismis Kaya nga ang tingog, ang sinusuportahan sa Manila, si Isko. Yun yung party list ni Speaker. Oo. Pero, after the INC rally, na nagpakitaan ng mga baraha, mga walang hiya, magbago na yun. Kaya nga umalis yan. Kaya nga siguro pinaalis yan. So, sino ngayon ang baraha nila sa Sino ang bata? Sino ngayon ang kabayo nila sa Maynila? Wala akong balita. Si Isko is unusually kailangan nilang hawakan ng Maynila kasi yan capital city Queen yan City yan Of course. Nandiyan ang Malacanang. Hindi binibitawan yan Baka balik sila kay Hani. Si Samber Sosa ba walang pag-asa? Or baka mag-Samber Sosa. We don't know. We have to wait. Wala akong balita ngayon nagbakasyon tayo. Okay, bakasyon We'll see. Babalik lahat All the chismis will come back soon enough. But it's interesting to note lang na going back dun sa mga vloggers natin marami naman din talagang vloggers diyan na actually ako I'm a vlogger since 2007. Kaya lang as vlogging about brands, pagkain lang ako noon. The first foray into political vlogging was itong December 7 when we started. And ngayon, ang dami ding mga tao na there are some people reaching out saying, "Oh, why don't you do this for the former administration? You'll get this much, you'll get that." Ako naman, thanks but no thanks. Vlog. As in yung nagsusulat ako, sinusulat. About food. About yung mga kinakainan namin ng asawa ko. Ganun lang din ako noon Kasi magkaiba kami palagi ng ng opinion sa pagkain. That would have been an interesting thing to read. Putang inang, galit na galit ako. Hindi ko makakalimutan, galit na galit ako. Brasserie season. Bakit? Okay naman doon Puta yung yung degustation menu nila. Ay, mahal talaga degustation. Hindi. Okay lang yung mahal Puta, yung pasta nila, para kang sinilbihan ng isang tinidor na Lucky Me Pansit Canton. Nilagyan ng gatas. Degustation maliliit. Tapos, pero the quality itself. Tapos, sinilbihan kami ng talaba. Tangina balansa. Ay? Saan ka makakahanap ng balansang talaba sa Pilipinas? Putang ina, napapaligiran tayo ng dagat. Oo. Brasserie season, kung di amari nga, pina-fly in galing Iloilo. Iloilo or Capiz. Yung talaba nila Capiz or Iloilo. Tapos ikaw, isang piraso magsisilbi ka, malansa. Yung mga ganon, putang ina, piko na ako, ang mahal nung nila. Degustation menu.
Oo, doon ako galit na galit. Puta, sobrang galit ko na I refuse to write about them. Yeah. Ang pinaka gusto ko pa rin, puta, the most memorable experience was Lolo Dad. Ay, oo. Yung sa may 6750. I remember that nakakain. Alin? No. The original. Ha? Where? Yung sa Malate? Kanto ng Taft, Leon Ginto. Sa Maynila. Taft, Leon Ginto, tsaka Quirino. Ang alam ko, Lolo Dad yun na sa 6750. Yung lumang bahay nila, Ariel Manuel. Doon ang masarap. Kasi yung nandyan sa 6750, brasserie na lang yan. Oo nga. Hindi si Chef Ariel Manuel na nagluluto dyan. Doon siya nagluluto sa sa bahay nila Manila. Oo. Puta, mahal, pero it was really worth it. Ako, yun ang parang magkano, dalawa lang kami, dinner kami ng asawa ko, binayaran ko. Parang 24,000. And puta, parang wala akong pakialam. For the first time, wala akong pakialam sa kung magkano binayaran ko. Puta, ganun siya kasarap. Lolo Dad's naman is really famous. Lolo Dad's, the original. Wala lang masyadong kapalit niya yun eh. Napapanood ba? It was Chef Ariel Manuel himself who was cooking for you. Wala nang ganun yun. Tapos, hayop pang serbisyo nila. May nakasabay kami. Suki. Umubos ng 2-3 boteng red wine. Tangin, hindi nila pinauwi. Para inalagaan ng staff doon sa kanang hanggang sa puta. Mawala ang lasing. Yung bumaba yung tama, mawala yung lasing. Bago nila pinauwi. Inagaw nila yung susi. Tangin, hindi talaga nila pinalabas. Sir, puta, binigyan ng kape, sinervisyon, at towel, gano'n. At no extra cost kasi bayad na yung mama eh. Inalagaan nila puta hanggang parang we stayed until 3 a.m. Inalagaan lang nila. Kami puta, nakistay kami, pinanood namin eh. Puta, hayop ang servisyo. They don't make them like they used to eh. Yeah. Yeah, that's what, one thing I miss, wala na restaurant si wala nang ganun yan. Manuel. Well, in the same way that we don't have bloggers na who used to do it the old way. Nagve-vet ng information, kahit papaano nagtatanong, mag-i-interview, hindi yung bigla na lang out of the blue. Kasi ito yung papel na natanggap ko, ito sasabihin ko. It is kill, ulitin mo yung gano'n. Tapos tatawa ka kasi mga mayor muna dapat mauna. Alam mo, it's really the bad state of ninormalize kasi nila yung mali eh. Yun ang problema doon eh. And I don't understand where the love is coming from. There's so much love from the Visayas and the Mindanao. Seriously ha? So much love for them. From the Visayas and Mindanao. Yun lang inabot mo. Pero ugaling Pilipino. Pag wala ka na sa pwesto, wala na yan. Yung love na yan. Tangina, tignan mo kung may magrarally ba para sa kanila? Meron. May support. Wala. Well, when I was in Cebu, ang sabi nung si Nestor, nagkukwento siya na meron doon nag-a-arrange doon ng rally para daw kay mga anti-impeachment na kaso. Siyempre, yung mga politicians doon, hindi sila makikialam diyan, hindi sila papakita diyan, siyempre. Pero you have to remember the Garcias are pro Duterte. Tingnan mo kung kaya nila. Hindi nila kaya i-launch yan. Puta, been there, done that. Hindi nila kaya. Been through all of that. Hindi kaya. Kahit si Erap eh. Si Erap na pinaka-successful. Kasi yun, putang ina, talagang na-speed siyang Malacanang eh. Yun, mahal ng tao talaga yun. Yun. Pero even that failed. Yeah, true. Pag sa Pilipinas, pag wala ka na, tapos na, no? That's the sad part of it. Pero when you're done, you're done. Parang ganun eh. When you're done, you're done. Ganun lang yun. That's the truth of things. And I'm wondering about these bloggers. Bakit pa rin sila suporta sa nakaraang administrasyon? Ano hinahanap nila? Ano inaantay nila? Ha? Like I said, kapit sa patalim, these people are failures and they know outside of the Duterte administration they're fucking failures. But hindi ba dapat... Wala naman sila pumalit.
Dapat itigil mo na kasi alam mo nang walang kahihinatnan. Ano ipapala mo nila sa pamilya nila? Diyos ko. They had all the time in the world to change sites or to change professions. Why stick to it? Because they can. Tapos ngayon, because they have no marketable ability. Gano'n lang kasimple yun. These people... Meron ba silang utak? Wala. They will see jail. May kakayahan ba sila? No, pero basic common sense They will see jail pag hindi sila tumigil. At saka booking na sila. So, hindi naman nila alam yun eh. Ano hindi nila alam? Kapit sa patalim yung mga yan. Tandaan mo, putang ina kung matalino yan, kaklase mo yan. Kung matalino yan, hindi sila failure in their previous life. They found success, they're going to stick with it. That's all they know. May tatanong ako. Sa atin dalawa lang. And the audiences. Why is Malutiki sticking it out with the Dutertes? Money. Ha? Money. Ano, siya lang ang bayad? Di ba hindi? She would not admit. Of course. No, who would? Isa siya. Pero by reputation, isa siya sa pinakamagaling. Oo, totoo yan. Kaya ako nagtataka kasi I used to like watching her. I used to admire the woman. Isa siya sa pinakamagaling humawak ng Joel Park. Oh. Okay. Ang galing niya sumagot sa eh. Ang galing niya sumagot eh. She was one of those who went. Nung nag-imbita sila Dan Fernandez, nandun siya, sagot siya. Ganda ng mga sagot niya. Tangina, hindi papahuli ng buhay yun. Yung palang Pinas Today, kanya pala yun. Ang gulat ako nung malaman ko eh. And more or less, Pinas Today comes up with really nice content. I used to share until I found out na kanya. Kaya nagduda ako. Sabi ko, kanya yung Publicus, diba? Publicus, it's a very big agency. Maraming kliyente yan. Magaling ang mga niyan, mga strokies niyan, so to speak, no? Actually, and I'm sorry to say this, between her and some other PRs that we know, and I shall not mention, she's actually one of the more successful. Siya yung nagpa-uso nung yung Imamash Report ka? Oo. Siya pala yun. Oo. Pagka na-target ka, puta, Imamash Report ka ng mga DDS. Oo. Siya pala yun. Mga troll niya yun, no? Naging biktima ako niya. Oh. Siya yun. You know, she's a professor. Ang galing niya in every way, in every possible way. The woman is really brilliant. Oh. Hindi talaga papahuli ng buhay. Sana dito na lang siya sa kabila administrasyon. Total, hindi naman na sila nakaupo eh. Does she think she can do the unthinkable? Do you think she can does she really think she can accomplish the impossible? Yeah, tatalon lang yun. Antay lang ang panibagong administrasyon yan para tumalon. Too late na eh. Hindi na makakatalon yan. Hindi siya agad tumalon. Tataka ka, bakit hindi siya tumalon? Well, she really stuck it out. Bariya lang yan, but the new administration can always pay more kasi sila nakaupo. Kahit na. Remember, at the beginning, they thought 2 taon lang si BBM. Ang plano nila was yes. Ikukula si BBM, tatanggalin si BBM. Si Sara papalit after 2 years. Para 10 years ang punsa. Oo nga. That was the whole plan. Dinala sila niyan ni Martin. Akala naman nila kaya lang yung mga Marcos. Hindi. Ano yan? Matibay yan. Pader yan. Hindi nila kaya yan. Yan talaga, they practically owned the Philippines for so long. Kaya lahat sila nakatayad. So Sara will be the president of the Philippines. Teka muna. Kasi gagayahin nila yung GMA Port. Teka muna, babanggit ko lang. Ito medyo a little bit off topic. I just wanted to mention. Tama ka! Naalala mo yung sinabi mo, titirahin ng mga tulpo. Ayan na!
Binanata na, disqualification case. There's this one lawyer na nag-file ng ganon. Ang hindi ko, naintindihan ko si Erwin, citizenship issue. Ang hindi ko maintindihan si Ben, anong kinasuhan sa kanya? Si Ben, alam ko may libel case at nasintensyahan niya. Pag nasintensyahan, teka, what if you have already, parang you've done your time, you've paid your dues to society. Ay, hindi pa naman wala pa siya. Hindi pa naman Wala pa. Akala ko na. Pero, yun, convicted ba siya? Moral turpitude, kahit na if you pay your due, you've done your time, moral turpitude pa rin yun, habang buhay yun. It can only be clean by executive clemency. So, lahat sila ganun po, yun ang cash sa kanila, hindi sila qualified, hindi siya isa. Paano pag binoto ng tao yan? Pag sinabi namin, anong gusto namin? Ganyan. Po, tangin na, paano kung mga 2 days before election, mag-decision ako, DQ kayo. Yari. Diba? Yun ang mga banat dyan. Tangin na, hindi ka makakapo. Paano ka pa paano ka pa mag-a-appeal? Nag-DQ ka, hindi na pinilang boto. Diba? So, multi-academic. Hindi natin alam bakit. Tangin na. Dito sa program ang pangalan. Sinagot yan, by the way, with the video, ha? Sinagot ni Ben Tulfo yung disqualification. Talagang lang, puro naman ganun ang kaya nila. Tangin nila, ba't sila sumagot sa korte? Oo nga, ba't sila sa vlog sumasagot, Sagutin nila sa korte. Grabe. Nabanggit na yung kaso ng kapatid nila kasama yung si Wanda Teo na napag-usapan na. Lumalabas na ngayon ulit. Lumalabas na lahat. Yung 60 million. Yung 60 million. Antay nyo, ubusin yan. Yung mga dynasty. Upakan lahat yan. Upakan mo dynasty. Administrasyon ngayon, dynasty din. Yeah, pero sila lang. Sila lang. Kayo hindi. Sa Rizal, nandyan ang Inares. Lahat sila, puro Inares. Sa Maynila lang hindi no? Hindi pa naman. Pero it's about, sa akin Makati, dynasty. Ang Senado, putang ina, puro magkakamag-anak. Oo. Ilan ang bilyar sa Senado? Ilan ang bilyar sa Senado? Yung mag-ina nandun. Tapos papasok ang anak na kapitan na isa. Magkapatid ng Cayetano. And these are fat dynasties, ha? Estrada. Oo, dalawang magkapatid. Half brothers are there. Diba? Parang putang ilan to mga to. Lalayo ka pa. Ginagawa ng negosyo ang politika. Lalayo ka pa yung presidente. Tapos yung Speaker of the House. Tapos yung isang congressman. Tapos yung isang gobernador. Magkakamag-anak. At least hindi isang house. Nagay. But still, nag-anos pa rin sila. It's still a dynasty sa dynasty, no matter how you put it. Could be fat, could be thin, but still a dynasty. Yung mga Pilipino kasi mahilig para dito sa Makati, sino ba boto mo? Pareho naman Bina yan. Pipilian ka ba? Sino boto mo? Si Brillantes. Putang inang yung rapist. Ha? Hindi ko alam yun, Yung lagi nakaputi. Talaga? Well, yun ang chismis. Chismis? Statutory rape. Mahilig sa bata. Gaano ka bata? Statutory rape. Bata. Below, ano ba statutory? 15? 16? Below 15. Nako. Pinilit ba o pumayag? Doesn't matter kasi below the age of consent. Basta it's below that age, it's statutory. Nako, yan ang base na. Yan ang mga chismis na sa Guadalupe. Well, hindi na siya man tumakbo after many attempts he didn't try. Tapos tinigilan niya na. Naubos siguro puting pantalon. Kakatakbo. Naubusan ng puting pantalon. Ganun talaga. Dito sa atin sa Makati, paano na lang ba yan? Ikaw ba may naririnig ka bang slogan ng Nancy dyan? Puro
Dito sa amin, puro Luis Campos ang naririnig ko eh. Wala akong naririnig na Nancy. Dati, puro Nancy. Ngayon, puro Luis Campos. Baka may, sa tingin mo ito lang, atin lang, katuwaan lang, sa tingin mo, Luis ba ulit yan? Magiging mayor? Luis yan. Mahina si Luis Nancy. Peña. Mahina Luis si Nancy. Peña. Hindi siya mahina. Pero, pagka nagkabuhusan ng pera, babalik ka. Mas maraming ibubuhos yung incumbent. Oo, incumbent. Sana makarating sa amin. Malabo-labo dito sa amin, District 1 eh. Di sila dito nabibigay, puro District 2. Pero but then again, konti na lang ang District 2 ngayon. Ano na lang? Hindi, sa squatters area. Tatlong barangay na lang sila eh. La Paz, mga ganun lugar. District 1 ba yun? Damas, Kasilawan, Carmen. Carmona. Yung mga ganyan. Bagay. Ang District 2, tatlo na lang eh. Ano ba? Nuevo, Pinagkaisahan, at saka ano pa isa? Viejo ba? District 2? Ayan, Olympia, yan. Olympia, yan. Marami pa dyan. Poblasyon. Ay, di. Sosyali ng mga tao doon. Yayaman na. Meron ba doon? Tabing ilog. Konti. Not as much. Daig pa ng mga tiga-village. Maraming tiga-village. Hindi mo naman naaabutan yung mga yan. Anyway, well, yan ang ating yan ang ating episode for today. Ngayon, yung susunod, asikasuhin natin next week yan, definitely. Baka not this week o next week, but whenever next week Monday sigurado tayo si yung mayoralty candidate, pero di pa namin sasabihin ko sino. Mayoralty candidate of a huge major city in the south. Ayan. Yan ang aming patikim. Pero definitely we will have interesting guests na hindi naman namin sila kinakampanya, just to be sure, no? Pero binibigyan namin kayo ng impormasyon para marinig nyo rin yung boses nila, especially yung mga not very well known politicians, para lang magkaroon kayo ng idea kung ano ba to, yung paghirap kayo mamili baka may alternative. That's what we intend to show you. So ayan. At maraming salamat. Ako po si RP Lazaro. Maraming salamat sa pakikinig niyo sa mga aming mga ululan. Ito po uli ang komentaristang kupal, ka Dennis Reyes. Maraming salamat. Thank you.